Mana po. Ba't ba ginabi ka? Kanina pa kita inaantay. Nag-overtime ako ulit, May. Sweldo mo ngayon, di ba? Inaantay ko yung sweldo mo. Ito na nga po. Hinanda ko na. Ito po. Yan, mabuti naman. May pang mahjong, may pambayad sa electric bill, may pang babudget ko na lang to. Naku, napakahirap mag-budget. Buti ko yung ganyang overtime ka ng overtime. At least next month, merong dagdag yung sahod mo. Ma, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Kung pwedeng limitahan mo na yung pagmamadyong mo, pagbibisyo mo, pagsusugal, para naman yung pera na ginagasto mo dun, maipuno dito, maidagdag sa mga gastusin sa bahay. Aba, ang galing! Ikaw na ngayon na nagsasabi sa akin ng dapat kong gawin. Aba, Eden, hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang panganay, responsibilidad mo kami, ha? Yung gastusin dito, yung mga pangangailangan dito, yun! Hindi yung kung ano-ano mga sinasabi mo. Ma, parang sobra-sobra naman po yun. Hindi mo na nga ako pinagpatapos ng pag-aaral dahil gusto mo magtrabaho na lang ako. Sabi ka dyan, ate. Oh, ma, meron akong bayarin sa school. Okay yun. So, alam mo na, ate. Oh, kulang pa daw ng 2K ito. Bigyan mo ng 2K yan. Teka lang, ma. Kung ibibigay ko yung last kong pera, paano yung allowance ko? Ano yung importante? Yung allowance mo o yung pag-aaral niyan? Deadline na yon. Gawa mo ng paraan eh. Hindi naman pwedeng hindi ako sumama sa... Bigyan mo ng 2K. Bigyan mo ng 2K yan. Ma, hindi na nga ito kasha. Pang-allowance ko na lang to. Maintindihan mo naman ako, please. Ako yung nagtatrabaho dito. Paano ko tayo iintindihin? Lalo naman, paano yan sa school? O, paano yan? Sayang naman matrikulan niya kung babagsak yan nang hindi sa pagsama-sama dyan sa mga ganyan. Exam din nila yon. Bigay mo na yan. Bigay mo na! naman may pera ka dyan, kaya ibigay mo na. Huwag mo na pahirapan si mama. Please! Ito na. Nagdadabog ka ba? Hindi naman, ma. Nakaka-disappoint lang. Mama kita, ikaw pa yung nanghihingi lahat-lahat na dito. Ikaw pa yung na-disappoint, ha? Ikaw pa yung Hindi mo ba naiintindihan? Bago kita napalaki ng ganyan, gusto mo baybayin ko mula nung sanggol ka? Paano kita inianak? Paano kita iniluwal sa mundo? Paano kita napalaki? Paano kita napag-aaral? Gusto mong baybayin ko sa'yo lahat? Yung gastos na inabot ko bago ka tumatag ng ganyan? Natural, ikaw yung panganay. Ikaw yung mag-iintindi rito. Matanda na ako para magtrabaho, meron ka pang kapatid na nag-aaral. Sino nga asahan mo sa bagay na yan? So, ibig mo sabihin, pinanganak mo lang ako, pinalaki para gawing insurance, ganun. Ma, alam ko naman yung responsibilidad ko, pero yung ginagawa ko sobra-sobra na para sa pamilya natin. Kung ang pag-iintindi mo, ginawa kitang insurance, bahala ka. Basta sinasabi ko sa'yo, malinaw, ha? Malinaw. Naintindihin mo kami, responsibilidad mo kami dahil ikaw yung panganay. Naintindihan mo? Maliwanag? Alam mo, umalis ka na nga lang kasi high blood mo si mama. Baka magkasakit pa, madagdagan pa yung mga gastusin mo. Re-reklamo ka pa eh. Kung ikaw, ayusin mo yan, ha? Ibayad mo na kung ibabayad. Okay. Tara ma, dali. Ma, naparito kayo? Oh, bakit ang hindi? Nakita ko yung cellphone mo kagabi. Ngayon ang bigayan ng bonus. Ano na, ibigay na ba? Bigay mo na sa akin. Ma, 2,000 lang yung nakakuha kong bonus. Gigipitin muna naman ako dahil doon. O, ano naman kung 2,000? Akin na. Bigay mo na. Ma naman, binigay ko na nga kay Catherine yung 2,000 kahapon para sa bayarin niya sa school, tapos ngayon kukunin mo na naman. So, mas lalo ako nawala ng allowance. Ikaw ba? Namumuro ka na sa akin, ha? Natututo ka na maglihim. Akala mo kung di ko tiningnan yung cellphone mo, hindi ko malalaman na may bonus pala kayo. Naku ma, nagdadamot na yan ma. Kasi naku, galit talaga ng panganin mo na yan. Ikaw ha? Nasabi ko sa'yo na ikaw ang pangalay, ikaw ang may responsibilidad sa amin. Naiintindihan mo yon? Akin na. Ma, wag na. Sa susunod na lang. Babawi na lang ako. O, ano gusto mo? Mag-iskandalo ako dito? Oh. Ha? Tawagin ko yung boss mo? Ma, pwede ba? Hinaan mo yung boses mo. Marami kaming customers, oh. O, alam mo pala eh. Kaya nga, parang tahimik ako, akin na yung bonus. Ibigay mo na kasi nakakaya naman eh. Ano na lang isipin ng mga tao, nandyan naman sa'yo. Nasaan ba? Ibigay mo na. Kahit naman, pati ikaw, kinukonsinti mo yun si mama. Kaya lagi na lang yung nahingi sa akin ng pera eh. Ikaw nga dapat nag-working student ka para makatulong sa amin. Oy, manahimik ka. Ikaw ang ate dito. Dapat responsibilidad mo ako. Ibigay mo na kasi. Ano,
May skandalo pa si Mama. Oo, gusto niya. Mag-iskandalo ako. Sige, kung gusto mo. Skandalo ka na nga. Ma naman, hindi naman sa lahat ng oras dahil panganay ako. Lahat na lang ibibigay ko sa inyo. Pwede bang intindihin mo rin na ako din may pangangailangan? Alam mo, ang dami mong drama. Ibibigay mo o mag-iskandalo ako dito? Ito na. Yun naman pala eh. Madali kang kausap eh. Ginagalit mo pa si Mama, ibibigay mo rin naman pala. Nagalit mo pa ako? O Sige ano? na, umalis ka na, tapos pagdala mo kami pagkain. Ha? Take out! Dalian mo! Para umalis na kami. Ano yung pambayad nyo? Eh di i-charge sa'yo. Sa akin? Oo, dalian mo na. Ma naman, hindi na kayo nahiya sa akin. Iyan na lang, bawasan nyo yan. Mag-take out ka na, dalian mo. Dalian mo na, dami pa sinasabi. Sarap ng pagkain, Ma. Buti nga, pinag-take out tayo. Siyempre, kailangan na mag-take out. Ma, Mm. gutom na ako eh. May natira bang tinake out niyo kanina? Ito yung tinake out. Eh kung naman unti-unti na tinake out mo, kulang pa nga sa amin. Ba't di ka kumain doon? Di ba sa resto ka nagtatrabaho? Eh ma, wala na akong panahong kumain din dun eh. Tsaka, alam mo naman, di ba? Yung last kong pera, kinuha nyo na. Ano pa bang ibibili ko? Kaya nga sabi ko sa'yo, yun yung pang-allowance ko. Eh anong kakainin mo? Eto nga, kulang pa sa amin, oh. Kulang pa talaga. Kasi, Ma, buntis ako. Buntis ka? Opo. Magiging lola na ako? Siyempre, anak kang maging lolo. Eh, di lola ko eh. Teka lang, buntis ka, ha? Ay, alam mo bang pinasukan mong gulo? Ha? Problema yan, Kat! Ma, sinabunutan ako. Buntis ako. Anong gagawin mo dyan? Ano? Kulang pa ba yan? Gusto mo sampalin kita para ma-realize mo yung ginawa mo? Ito na nga ako, nagtatrabaho para sa ating lahat. Tapos dumagdag ka pa ng gastusin. Kat naman, may tamang panahon para dyan. Nag-aaral ka pa nga eh. So, ibig sabihin yan, hindi ka na makapagtatapos ng pag-aaral dahil meron ka ng laman dyan sa tiyan mo? Bobo ka ba? Malamang hindi na. Kalbasa hindi ka nag-aaral kaya hindi ko makagets. Bobo. Ayan. Minamaliit mo ako ngayon. Ako ang gumasto sa'yo eh. Inuuna nga kita na makapag-aral para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Sinunod ko yung gusto ni Mama na makapagtrabaho. Para sa'yo at para kay Mama. Tapos ano ngayon, ha? Ano? Ma, naririndi na ako. Ikaw naman, sinasaktan ba ako ng anak mo? Eh sana hindi ka maririndi kung hindi mo yan ginawa, Kat. Tinaguid ko ng pamilyang to, ha? At para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi inuna ko na nga kayo kaysa sa akin eh. O ano? Tapos ka na? Tapos ka na? Inunahan mo pa ako ng kadadaldal. Lahat na lang isinumbat mo. Kulang mo lang ipaliwa sa amin lahat ng pinakain mo. Oh, ba't tinitingnan mo ako ng ganyan? Ayoko naman. Pagod na ako. Ano ibig mo sabihin? Lalayas ka? Lalayasan mo kami? Ha? Go. Lumayas ka! Huwag mo akong tatakutin, ha? Kahit pamilya ko kayo, titiisin ko para maturuan kayo ng leksyon sa buhay nyo. Sabi mo niya, baka guguglang ka ay. Ayaw niya. Sir, pasensya na po kayo ha kung gusto kitang kausapin personal. Eh, may problema po kasi ako eh. Eh, yun nga. Nagulat ako. Dumire-diretso ka na dito sa opisina. Sabi ko, napakaaga mo para bukas. Eh, sarado na tayo. Bakit pumunta ka pa? Ang dami ko pang inaasikaso ngayon eh. Eh, sir, gusto ko sanang makiusap sa inyo kung meron pa pong ibang pwedeng trabahuin dito sa restaurant nyo. Eh, gagawin ko po, mag-overtime po ako. Eh, hindi naman pwede. Makakasuhan ako nung labor natin. Labor code natin dito sa bansa natin. Kailangan mo magpahinga. Kailangan mo umuwi sa inyo. Eden. Eh, kaso po, sir, hindi na po ako babalik sa amin eh. Kaya, nangangailangan po ako ng pera. Sa Kaya mama gusto mo ko na mag-overtime. naman, tsaka sa kapatid mo. Alam Opo, ko sir. na yan, ganyang storya mo eh. Kaya nga lagi ka nagsasabi sa akin tungkol sa buhay mo eh. Alam ko na, naramdaman ko darating talaga yung punto na aalis ka doon kasi mapapagod ka. O ano ngayon, pinalis ka na, umalis ka. Opo, sir eh. Eh, kung okay lang din po, humiram na lang ng pera sa inyo. Hindi, Eden. Napakatagal mo na dito sa kumpanya. Lahat ginagawa mo. Alam mo, running for promotion ka na nga eh. Ang galing mo magluto. At saka, kaya lang di kita ma-promote kasi nga may credentials kami na kailangan. Pero ngayon, Eden, gusto mo, bibigyan kita ng scholarship. Magaling ka magluto, di ba? So, bakit di ka mag-HRM or anything na related sa pagluluto? Tapos,
kapag nakapagtapos ka, pwede ka na ma-promote dito sa kumpanya. Eden, ang dami mong opportunities. Magaling ka, matalino ka. Bibigyan kitang scholarship, ganito na lang. Wala ka matutuluyan ngayong gabi. Sumabay ka na sa akin. Pagkatapos ko, antayin mo na lang ako dun sa labas. May ano pa ako, may extra pa akong unit na malapit din sa bahay. Doon ka na lang muna tumira. Sigurado po ba kayo, sir? Oo, Eden. Matagal ko na sana ipopropose yun sa'yo. Kaso, hindi ako makakuha ng timing kasi lagi mong bukang bibig. Kailangan mong buhayin yung pamilya mo tsaka yung kapatid mo. Pero sir, kung doon naman ako tutuloy sa unit mo, babayaran naman kita, sir, kapag nagkapera na. Bayaran mo ako kapag naging successful ka na lahat. Sa ngayon, antay mo ako sa lobby. Tapusin ko lang to. Mag-aaral ka, galingan mo sa buhay mo, okay? Okay po, sir. Salamat po ulit, ha. Sige. Mauna na po ako. Tagal naman yung ate mo. Ay, nagutom na ako. Oh, kayo pala yung sinasabing bisita ko. Oh, nabalitaan namin maayos na ang takbo ng buhay mo ah. Talagang di mo na kami man lang binalikan, di mo na talaga kami naalala. Di ba ikaw din naman nagsabi mo na lumayas ako sa atin? Sinunod lang naman kita. O kayo, bakit ganyan yung mga suot nyo? Ito. Naglilinis na lang kayo? Nagtutupad na lang kami para lang may makain. Wala ka bang sobra dyan? Itong kapatid mo, manganganak na naman. Wala na naman pera. Pang ilan mo na yan, Kat? Buntis ka na naman? Pangatlo na. Pambihira naman, Kat. Pangatlo na, pero yung buhay nyo ganyan pa rin. Di sana hindi mo sinayang yung ginastos ko sa pag-aaral mo. Sana hindi ka lumandi na maaga. Sana nagtapos ka muna, humanap ng mga gandang trabaho, bago ka nag-asawa. O tingnan mo, nasa yung tatay niyan ngayon. Wala, iba na naman. Kung magbibigay ka na. Hindi, ang dami mo na naman sinasabi. Hindi naman kami hihingi sa'yo kung talagang kasya pa eh. Talagang kulang na. Tinan mo nga oh, sunog na yung mukha ko sa kawawalis ng karasada. Tulungan mo naman kami. Yan yung sinabi ko, di ba, bago ako umalis? Maturuan kayo ng leksyon sa buhay. Kaya dapat lang yun sa inyo. Alam niyo, mahal ko kayo eh. Pero hanggang ngayon, tignan nyo, hindi pa rin kayo nagbabago. Umaasa pa rin kayo kasi meron na ako. Ako nga, nagsikap ako para sa sarili ko. Pero sa mga inaasta nyo, wala akong may bibigay. Wala akong may bibigay na tulong. At isa pa dyan, hindi na ako magtatagal dito sa Pilipinas. Pupunta na akong US. May bago na kaming branch doon. Doon Ano? ako magfo-focus. Ibig mo sabihin, hindi mo talaga kami bibigyan ng pera ngayon? Wala kaming mahagilap na tulong sa'yo? Tapos aalis ka pa? Paano yun? Wala, papabayaan niyo na talaga tayo tuluyan. Kaya, kung pwede, umalis na lang kayo dito. Kasi wala naman kayo mapapala sa akin. O sige, kahit take out na lang. Malibre man lang yung tanghalian namin. Pati yun, wala rin. Kung gusto niyo mag-take out, magbayad kayo. Handa akong paglutuan kayo na masarap. Hoy, Eden!